Sa lahat po ng mga tao na dumatahan sa buong sanglibutan, patuloy ang dakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Mga kapatid, patuloy nating alalahanin ang mga propesiya na sinilita ng Panginoon na sa kasalukuyang panahon, mga kapatid at mga kaibigan, ay nagaganap na sa atin na marapat naman nating isakatuparan sapagkat tunay na kalooban ng ating Panginoon. Gaya ng sinilita sa Propeta Isaiah, chapter 18, verse 3, kayong lahat na nananahan sa sanlibutan at kayong mga naninirahan sa lupa. Lahat po yun, mga kapatid, lahat po ng nilikha. Pagka ang isang watawat ay nataas sa mga bundok, inyong tingnan. At pagka ang pakakak ay hinipan, makinig kayo. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan, pag nataas ang watawat, tingnan natin. Sapagkat ang watawat, ang ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, ito po yung pagkakakilanlan ng bayan ng ating Panginoon. Kaya nga po may watawat. At kapag ang pakakak ay hinipan, makinig tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po yung pakakak na yan na sinasabi ng Holy Scripture? Yan po yung mensahe. Yan po yung mabubuting balita na kung hindi natin pakikinggan, mga kapatid at mga kaibigan, anong pagkatao ang iaharap natin sa Panginoon kung hindi natin nadinig yung pakakak na hinipan sa bayan ng ating Panginoon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Saan hihipan ang pakakak at saan itataas ang watawat. Manatili ka sa bayan ng Panginoon sapagkat sa mga hinirang, sa mga banal, ito'y aming lubos ng naunawaan at ipinabatid na sa amin ng Panginoon na sa iisang bayan, itataas ang watawat at sa iisang bayan, hihipan ng pakakak. Saan po yan? Magsiawit kayo ng mga pagpuri sa Panginoon na nagsisitahan sa Sayon. Ipahayag ninyo sa gitna ng bayan ang kanyang mga gawa sa makatwid, mga kapatid at mga kaibigan. Ang gawa ng Panginoon o ang pakakak na hihipan, saan po magbubuhat? Sa kanyang banal na bundok ng Sayon. Nasa banal na bundok ng Sayon ang nag-iisang Diyos na tunay na patuloy nating ibinabantayo sa lahat ng mga taong tumatahan sa sanlibutan. There is no God like thee. Ipahayag natin patuloy, mga kapatid. There is no God like thee. In heaven above or on earth beneath, who keepeth covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hope, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest word, and the Holy Ghost, that we praise, we praise. We praise you, God, we praise your name, we honor you, our Lord. We praise you, God, we praise your name, we worship you, our Lord. We praise you, God, we praise your name, we honor you, our Lord. We praise you, God, we praise your name, Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus.
kapatid, patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pagsangguni sa ating Panginoon. Patuloy natin itaas ang ating dalangin ng pagpupuri sa ating makapangyarihang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang makapangyarihang Diyos na sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo ang naghanda ng lahat ng mga bagay na siyang naglagda upang ang lahat ng salita sa lahat ng mga bagay na inihula ng mga banal na propeta ay patuloy na papangyarihin. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat dumating sa kapanahonan namin ngayon na humirang ka ng iyong mga tapat na lingkod upang itaas ang watawat ng pagkakakilala ng iyong bayan, upang itaas ang nag-iisang Diyos na tunay sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at patuloy na hipan ng pakakak ang mabubuting balita sa ikaliligtas ng bawat sasampalataya. Amen. Salamat, Panginoon, ang kalulungan at kaalaman, ang dalisin ng pagkaunawa, ang pag-ibig at pag-asa na iginawad mo sa iyong mga lingkod na ngayon nahandang ibahagi sa lahat ng mga taong tumatang sa buong sanlibutan. Patuloy namin isinasangguni ang lahat ng mga bagay na ito na ikaw ang mamamagitan sa aming mga puso at sa aming mga pag-iisip. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong dakong lupa sa sanlibutan, magbuhat ko ngayon, magpasawalang hanggan, sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng mga lubos, mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsasabi na Amen, Amen, Amen. Kapayapaan ay sumaating lahat. Happy Easter Sunday. God with us, to all followers, to all believers in Christ, in the resurrection. Amen. Amen. Napakadakila po nung binigay sa ating module na kapag nagsiselebrasyon tayo at umaawit tayo ng mga bagong awitin, sumasa atin ang tagapagligtas. Sino ho ang nag-assembly ng selebrasyon natin? Di ho ba ang Panginoong Kristo ang may bunga sa atin na kaya tayo umaawit ng bagong awitin, tayo ang umaawit ng may biyaya ng pananampalataya na nagpapatotoo, tayo ang katipan ng Panginoong Kristo na nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen. Maliwanag po ba? Amen. Yung kung ginaganap natin 2 o 3 na nagkatipon nasa ating kalagitnaan ng panukala ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo na nagpapatotoo tayo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya tayo nagpapatotoo. Ito yung watawat ng ating Panginoon Diyos bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. At kung saan naroon yung watawat na ipinapangaral, tayo ang binabanggit sa banal na kasulatan na sambahayan ng Panginoong Kristo na pinagtutubo sa gitna ng mga malililing lang na mga ngaral. Amen. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung pagdiriwang ng bundok ng Sayon. Pagkakakilanlan na kumakatawa ng iisang Diyos na tunay natin na inaawitan natin ng mga bagong awitin. Nagpupuri tayo na there is no God above in the heaven and the earth. Walang ibang Diyos sa langit at sa lupa, kundi ang Diyos magpasawalang hanggang Espiritu. Amen po ba? Amen. Yan po ang katuwiran ng Panginoon Diyos na mapagkakakilanlan sa iglesia ng bundok ng Sayon. Sino nagbigay sa atin ng saligan o panukala na ginaganap natin na tayo ay bunga sa pagkapanganay nung inaalayan natin ng bagong awitin at inaawitan natin siya ng bibiyaya ng pananampalataya. Naunawaan natin yung pagpupuri natin mararamdaman na natin yung presensya na may pananampalataya yung umaawit ng bagong awitin There is no God like the above in the heaven and the earth. Walang ibang Diyos sa langit at sa lupa. Ang lumikha ng langit at lupa, ang lumalang ng banal na bundok ng Sayon. Sa lahat na mananalig sa Panginoong Kristo sa pagkabuhay na maguli.
Tayo ho ang ikinomber na iglesia ng bundok ng Sayon. Naunawaan po ba natin yung bukas sa pagkapanganay na nagsiselebrasyon, umaawit ng mga bagong awitin na pinag-ahalian ng kordero? Nananahan sa puso't isip natin ng kordero, ang tagapagligtas, hindi nawawari sa labi natin yung paniniwala. Ang pagiging pastor hindi profesyon Hindi profesyon. Amen po ba? Amen. Kundi God's calling. Amen. God's servant. Watchman servant. Walang bayad. Kaya lahat ng nakakarinig, hindi nyo kami makikriticize dito. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat na mananalig sa Panginoong Kristo ang nagtatakip at nagpapatawad ng lahat ng kasalanan at pagkukulang natin. Amen po ba? Amen. Ang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Kristo na paniniwalaan natin, ang watawat at katuwiran ng Panginoon Diyos, kaya tayo ang magiging tanda sa balat ng lupa sa lakad ng mga sinungaling at mamuhusong na pastor. Amen. Na-appreciate po ba natin ang pagliligtas ng Panginoong Kristo? Itinatanyag natin yung kagandahang loob, yung kabutihang loob ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Dahil ang sinag at larawan ng Panginoon Diyos, ng lalangin ng langit at lupa, buhat sa pasimula, ang Panginoong Kristo ang larawan ng Diyos na di natin nakikita, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Maliwanag po ba na naunawaan po ba natin? So ano larawan no? Sinasamba natin na Diyos. Espiritu ang Panginoon Diyos nung likhain ng langit at lupa ay nagsalita. O di ko masalita din ang naririnig nyo ipinapangaral ko na paniniwalaan natin. Ang salita ay Espiritu, ang salita ay karunungan, ang salita ay kaunawaan, ang salita ay kaalaman, ang salita ay kaligtasan natin bawat isa. Amen. Napakabuti ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Pinakilala niya ng kanyang larawan. Ang Panginoong Yesu Cristo po ang sinag at larawan ng Diyos na di nakikita. Kaya ang iglesia ng bundok ng Sayon ay kumakatawan nito sa katawan ng Panginoong Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Who is the head of body of Christ? In Colossians chapter 1 verse 18. Sino ang ulo ng iglesia ng banal na bundok ng Sayon? Ang Panginoong Kristo. Who is body of Christ? People of God. Di ba? Amen. Not building, not concrete building. Amen. Pwede bang sumambay yung concrete sa Panginoon Diyos? So, naunawaan natin yung application ng paniniwala. Kaya sabi ko, ang pagiging pastor, not profession, kundi calling of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is the whole duty of man. Ito ang buong katungkulan ng tao. Sino ho ang nag-alay ng pag-ibig sa ating lahat? Di ba ang Panginoon Diyos ang nag-alay ng pag-ibig sa atin para patawarin tayo sa lahat ng kasalanan natin at sa lahat ng pagkukulang natin pagdating sa paniniwala? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagpupuno sa ating lahat, maging sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay, sa pangangailangan natin sa daigdig na ito? Amen. Di ba siya ang nag-provide ng lahat ng mga bagay na kailangan natin? Where is your heart? Bilang tao. Nasaan yung puso natin? Nasaan yung damdamin natin? Kaya hindi madaling magpalaya ang katotohanan sa mga naalipin ng kasalanan. Amen po ba? Amen. Ang katotohanan ang magpapalaya sa mga naalipin ng kasalanan. Aling kasalanan ang dumaya sa atin at naalipin tayo. Walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Yan, alin ho yung makabuluhan na may value tayo, talagang napakadakila ng effort na inimbest sa atin ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na paniniwalaan natin. Hindi ko pa nasa banal na kasulatan nito? May araw ba tayo ng Sabado o Linggo sa pagdiriwang? Hindi ko ba ang sentro ng pagdiriwang natin inaalala natin yung iisang Diyos na tunay na nagpasa ng krus hanggang kamatayan?
inilibing sa ikatlong araw, nahayag ang larawan ng Diyos na Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya nga nagpapatotoo yung mga genuine church Ang anak na babae ng Sion, sinikap na itayo ng Panginoon Diyos yan. Makikilala natin yung paniniwala ng anak na babae ng Sion. Nagpapatotoo, baka saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang paniniwala ay ang Diyos yung Espiritu. Amen po ba? Amen. Nakatala sa langit. Ang dami kasing magdaraya para ayaw nilang mapahiya yung iglesia nila Pati yung hindi kanilang pag-aari inaakin. Amen po ba? Amen. Nako, nakakalungkot dun sa mga nalito ngayon, Hindi naman pagiging professional pangangaral ng salita ng Panginoon Diyos kundi God's calling ito Pinapangaral nito na walang bayad na ang pundasyon nito, ang Diyos ay pag-ibig. Ano po? Amen. Kaya sa lahat na nakakarinig, mismo yung mag-a-apply nito at maniniwala ng tapat, mananatili ng tapat sa hula ng mga banal na propeta na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nahayag sa atin ang larawan ng Diyos na Espiritu Amen po ba? Amen. Ano sabi sa Colosas, sa Thessalonians chapter 2, chapter 5? Ang nakakaalam din ng pagparito ng Panginoon Diyos yung mga iglesia nagaganap ng patotoo. Maraming nakakaalam wala kang nakakaalam ni araw man Ni araw man ng pagparito. Ni ang mga anghel sa langit, ni ang anak ng tao, walang nakakaalam. Basahin natin sa Thessalonica, alam ng mga iglesia, mga anak ng liwanag yan, anak ng Panginoong Jesucristo lahat yan, naalalaman nila, napaparito ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Kaya yung nagtuturo na ginagamit yung banal na kasulatan, nawawala ng kapangyarihan yung pagtuturo Ang Diyos ay makapangyarihan Bakit ito nawawala ng kapangyarihan doon sa nagtuturo? Hindi sila sumampalataya. Maliwanag po sa atin. Amen. Kaya sabi ko sa 7:21 ng Matthew, maraming nakakaroon nagpalayas ng demonyo, nagpagaling, sa may mga karamdaman. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Hindi ko kayo nakikilala, mga lapastangan, kundi tumutupad na kalooban ng aking Ama sa langit. Amen po ba? Amen. O hindi tumutupad lang na kalooban ng ating Ama sa langit ang nakakaalam ng muling pagparito. Saan babalik? Babalikan yung mga gumaganap. Naunawaan po natin. Amen. Amen. Kaya ito, napakadakila nung Lucas chapter 4 verse 19. Ito yung itinalagang panahon to preach the acceptable year of the Lord. Ito yung paghahayag ng katuwiran ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Upang itanyag niya ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. O hindi, ito yung inihanda na huling panahon. Itinatanyag natin yung kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ito yung year of the Lord. Ito yung panahon na itinangi niya. Ito yung inassembly niya yung mga iglesia na bunga sa pagkapangalay. Pagka nagdiriwang, inaalala natin yung nagpisan sa atin. Inaalala natin yung nagbunga sa atin na panganay. Na ano larawan ng panganay. Espiritu, paniniwala nung umaalala. Kaya nagpapatotoo tayo. Saksi tayo ng ating iisang Diyos na tunay. Buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Sino nagbibigay ng pagkaunawa sa atin? Ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Sino tumawag sa atin? Sino tumubo sa atin? At saan tayo tinumos? Sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Yan ang pagsisisihan natin. Ipamumuhay na natin yung aral ng Panginoong Jesucristo. Tayo na ang magiging tanda rito sa balat ng lupa, sa lakad ng mga mananalasak at sinungaling ng mga makangaral. Lumitaw na maraming tanda na ginawa ni Satanas, marami nang nangangaral at namumusong sa Panginoon Diyos. Amen po ba?
Amen. Ginamit na nga negosyo yung pangangaral eh. Kaya nadinig niyo ba kanina? Hindi profesyon ang pagiging pastor, kundi God's calling ito. Ipahayag natin yung kaaya-ayang taon ng Panginoon. Ano po? Amen. Ito yung napakadakilang pagtatanyag na kaaya-ayang taon ng Panginoon Diyos eh. Nagbabalik na tayo na maraming karangalan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na nagpapatotoo tayo ng Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Sino ang gumawa ng patotoo? Sino nagpakilala ng patotoo ng Diyos sa Espiritu? Di ba ba't ang Panginoon Diyos din nahayag sa pangalan ni Jesucristo yung larawan niya? Amen. Na ang Diyos ay iisa. Kaya ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Ako at ang Ama ay iisa. Intindido ko mo, iisang Diyos na Espiritu, buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Diyan ako naninindigan. Ng buong puso, buong pag-iisip, at itinatanyag ko yung taon ng sasambahin nating tunay na Diyos na Espiritu sa pagkabuhay na pag-uli. Amen po ba? Amen. Ano sabi dun sa Thessalonica? Yun din naghihintay ang makakaalam ng paparito na ang Panginoon Diyos sa kanyang kaharian sa bundok ng Zion eh. Kaya yung nangunguha ng pangalan ng may pangalan, mananagot pa tayo pagparito na ng Panginoon Diyos sa Zion. Amen po ba? Amen. Gusto nating mabago-bago, hindi tayo mabago-bago dahil hindi naman natin sinampalatayanan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti, hindi iglesia nakakaunawa ng pagparito ng Panginoon Diyos eh. Datapwat tungkol sa mga kapanahunan at mga bahagi ng panahon, mga kapatid. Hindi ninyo kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anuman, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ano ho, nakasulat? Kayo rin ang nakakaalam ng panahon ng pagparito. Nag-guess po ba natin? Amen. Ibig sabihin, tinutukoy na kayo rin ang nakakaalam, yung mga believers, Amen. yung mga followers. Kaya hindi nalalaman ng ibang religion yan, hindi sila followers ng Panginoon Diyos. Amen. Hindi nila sinampalatayanan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Sabi nung ibang nakakaral, wala raw perfect church. Pwede ba walang perfect church? Ang Panginoon Diyos ang nagsikap na itayo ang bundok ng Zion na nakatala sa langit ang pagpupulong dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Hintayin natin. Ako, nag-iintay ako eh. Titignan ko itong mga galing na pastor ni Satanas neto eh. Amen po ba? Amen. Masdan natin. Sa estado ng gobyerno, yung hindi naninindigan sa konstitusyon, napapahiya eh. O sa spiritual, yung hindi naninindigan at tinawag ng Panginoon Diyos na maging mensahero, daratan din ang kahihiyan eh. Di ba? Naunawaan natin daw, ka. Ba't ba nagkakagulo ang estado ng gobyerno natin? Sino nanggugulo? Si Satanas. Bakit po? Natayo na yung dating giba ng bundok ng Zion na pag-aharian ng kordero na hindi na magwawakas ang kapayapaan sa bundok ng Zion eh. Kaya ginugulo ni Satanas ang bansang Pilipinas dahil dito matutupad ang hula sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Ano ang pangalan ng kaharian na dito pupurihin ng Diyos ni Father Abraham, Diyos ni Isaac at ni Jacob? Ano ang pangalan ng bayan na dito siya pupurihin sa pulo ng mga dagat sa sikyatan ng araw? Ito, nasa competition na tayo. Ano ang pangalan ng templo ng Panginoong Jesucristo na paghaharian na hindi magwawakas, na ang katawan, ang iglesia na kumakatawan na pagkakakilanlan na pinaghanda ng tahanan sa langit na may pangalan, yung lumuluwalhati sa Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ano ang pangalan niyan? Sinabi rin kay Propeta Isaias, huwag kang kukurat, kapatid.
chapter 4, verse 5, sapagkat ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sion. Naunawaan po natin. Pakihanap natin sa Book of Isaiah chapter 4, verse 5, para madagdagan yung kaalaman natin. O yan o, ang luluwa natin sa Diyos ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Dito sa pulo ng mga dagat, sa silangan, sa sikatan ng araw, sa bansa ng Pilipinas. Sino ho nagsikap niyan? Di ba ang Panginoon Diyos din ang nagsikap niyan sa lahat ng followers ng Panginoon Jesucristo, sa lahat ng believers ng Panginoon Jesucristo na magpapatotoo tayo. Tayo ang katipan ng tagapagligtas natin. Tayo ang ginawang tanda dito, nakatipan niya. Na tayo ang mga saksi niya. Nagpahayag siya sa atin, nagpakilala siya sa atin. Ano sabi sa iyo at sa akin? Ako ang Diyos niyo, kayo bayan ko. Kayo ang mga saksi ko, sabi ng Panginoon Diyos. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Sino pipigil sa akin? Sino ho ba magpaparangal sa bundok ng Sion? Sino magpapakilala? Ang Panginoon Diyos din eh. Amen po ba? Amen. Kaya ito yung huling panahon na tayo rin ang nakakaalam ng muli niyang pagpalito sa bundok ng Sion. Amen po ba? Amen. Tayo ang katipan ng tagapagligtas eh. Tayo ang umaawit ng mga bagong awitin na nagbabalik ng maraming kapurihan at karangalan at kalawalatian at kadakilaan. Mga saksi nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Umaawit tayo na may biyaya ng pananampalataya at bagong awitin yung inaawit natin na nakaugnay sa hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Saan nananahan ng Kordero? Sa puso't isip ng mga genuine church. Hindi nawawali sa labi natin sa angkan at lahi natin yung patotoo. O yan ang selyo ng bundok ng Sion. Amen po ba? Sino nagtanging ng panahon? The day of the Lord is the King of Sabbath. Sino ho ang hari ng araw ng Sabat? Sino nagtanging ng kaarawan ng Panginoon? Na ginaganap natin na pagka tayo ay nagdiriwang ay 2 o 3 nagkatipon eh. Nasa ating kalagitnaan yung banal na kasulatan. Amen. That is the Ark of Covenant. Jesus Christ is the Ark of Covenant. Amen po ba? Amen. Sino nag-aalay sa atin ng walang hanggang kabutihan at kagandahang loob? Sino nagregalo sa atin? Upang huwag tayo mapahamak, di ba ang Panginoon Diyos din ang nagregalo sa ating lahat na sa pangalan ng Jesucristo, inihayag niya yung kanyang kabutihan sa iyo at sa akin sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya marami pang nagtayo ng relihiyon na magsasambulat sa huling panahon. Ano po? Wala tayong mababasang araw, Huwebes, Sabado, Linggo, Lunes, Martes. Hindi tayo pinagmimisyon. Kundi ito, ipangalan natin to sa social media, through social media, YouTube, ano po? Pumayo kayo at ipangalan at bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Nakatawaan po ba natin? Sino inutusan? Yung mga banal na apostol na Kordero. Pumayo kayo, ipangalan sa pangalan ng Anak. Amen po ba? Amen. At bautismuhan sa pangalan Ama. ng Ama Ng anak. at ng Anak at Espiritu Santo. Naunawaan po ba natin yung doctrines of baptism? Ipapangalan ng mabuting balita, mananahan sa puso natin yung aral, yung patotoo, yan yung selyo. Ano sabi siya mga banal na apostol, nuutusan? Sasain niyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Saan naganap ito? Yung mission sa bundok ng Sion. Nakatala na sa langit, official. O ngayon, yung nangunguha ng bundok ng Sion, pakilala mo yung religion nyo. Kung nakatala na ba sa langit yan. Nakilala niyo yung genuine, yung bundok ng Sion. Nakilala niyo yung pagkakakilala ng paniniwala na ang Diyos ay pag-ibig. Nagpapalakasan sa patotoo. Ang Diyos ay pag-ibig. Nagpapalakasan po
sa tanda ng patotoo dahil yung pagpapalakasan natin, yan ang ibinigay sa ating paniniwala. Yung nangyari sa krus, inilibing ang taong si Kristo Jesus sa ikatlong araw na hayag na larawan ng Diyos na Espiritu mula pa simula hanggang wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung pagkakakilanlan ng bundok ng Sayon na ang pundasyon ang Diyos ay pag-ibig. Nakakaral na walang bayad. Hindi nakakaral na profession ito. Ito yung God's calling. That is low profile messenger ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naghahatid ng kapayapaan, ng kabutihan, ng kapanatagan ng paniniwala natin, ng katiyakan ng kaligtasan natin, na kung babalik na ang Panginoon Diyos sa banal na bundok ng Sayon, makikita na natin siya ng mukha na nakahangin on the air sa lapaap. Amen po ba? Ito yung panahon na itinangi upang itanyag niya ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Di ba itinatanyag ko yung kaaya-ayang kaarawan ng Panginoon Diyos ngayon? Pinapupurihan natin siya sa pamamagitan ng paniniwala at pagkakaral. Butis munado tayo makakarinig. Di ba yung mga banal na apostol nung mangaral sila, narinig ng mga Hudyo yung pagkakaral, nasaksi sila sa pagkabuhay na maguli sinampalatayaan nila, libo-libo'y nakarinig. Butis munado. Amen po ba? Amen. May nakita ba tayong nilubog sila sa tubig? Yung mga banal na apostol, inilubig pa ng Panginoon Kristo sa tubig nung nasa Mount Galilee sila. Ano ang bilin sa kanila? Humayo kayo at ipangaral sa maraming mga bansa at gawing alagad ko maraming bansa. At bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba yung doktrina ng bautismo? Amen. Aral. Yan ang papasok sa isip at puso natin. Yan ang lilinis na maruming budhi natin Amen. Sino nakakaalam ng pagparito? Hindi mga iglesia. Di ba itinangin itong huling panahon? Ito, to preach the acceptable year of the Lord. Ito na yung panahon na yun. Jesus Christ is the King of Sabbath. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Naunawa natin yung King of Sabbath. Salvation. Amen po ba? Amen. Amen. Covered na kagad tayo. Salvation, doktrinado, bautismonado kagad. Mati kagad lahat Na-cover tayo dun sa spiritual obedience, spiritual commitment, spiritual deliverance. Na-deliver tayong lahat. Na-restore tayong lahat. Na-revival tayong lahat. Amen po ba? Amen. Na-revive tayong lahat, na nung balik yung buhay natin sa spiritual na paniniwala, may relasyon tayo sa isang Diyos na tunay, buhat sa pasimula ng likhain ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Tayo ang nagpapatotoo na iginawa tayo ng napakabuting araw na gaganapin natin ito. Ito yung gawa ng Panginoon Diyos. Naunawaan po ba natin? Yung love offering, mismo ang Panginoon Diyos ang nag-offer sa atin ng transparent sa social media. Given na given itong ibinigay sa ating offering Kung hindi in-offer yung tagapagligtas natin, unawain natin, naliligtas kaya tayo? Nakakatakas kaya tayo sa mga nagsilitawang manlilinglang at nandaraya at mamumusok na mga ngaral dito sa sanlibutan. Nagsilitawan ng lahat yung mga tanda ng kababalagan ng mga puspos ng mga sinungaling na nangangaral. Tingnan nyo yung AI, ultimong babae. Nagsasalita na yung babae. Suriin natin, baka yung babae, robot na yan. Amen po ba? Amen. May mapagsaliksik tayo. Huwag natin ipagpapalit yung kaligtasan dito sa mga artificial na ginagawa ng evil sa social media. Sino nag-offering sa atin na ang Diyos ay pag-ibig? Di ba iisa lang ang pangalan na in-offer sa atin, na paniniwalaan natin? Na habang tayo ay nagsiselebrasyon tayo ang in-assembly na nagdiriwang na umaawit ng mga bagong awitin, tayo yung ipinaggayak at ipinagtangi ng huling panahon. O di yung mga anak na kaliwanagan din ng
nakakaalam ng pagparito ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga bumabanggit na hindi nalalaman ng anghel ng anak ng tao, hindi sinampalatayanan yung anak ng tao eh. Puro tao ang pangangaral eh. Ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya espiritual ang pangangaral. Ang Diyos ay Espiritu. Hindi temporary ang Diyos. Hindi kagaya nating tao. Tayong tao kung pwedeng mangyari salita ng Panginoon Diyos na maging Espiritu tayo. Amen po ba? Amen. Nakita nyo, maging ang karagatan, pinaaahon na sa lupa eh. Nakita din niyang nangyaring earthquake sa Russia. Napakaraming epektadong bansa. Nakita nyo yung nangyaring tsunami sa Russia nung linggo din ng 8.8. Yan o ba napapanood natin sa YouTube? Nagmamasid na ba tayo sa maraming mga bansa sa huling panahon? Napaka-danger na itong huling panahon eh. Kaya habang malakas tayo, dito natin itiwala yung puso't pag-iisip natin sa paniniwala. Amen po ba? At isama natin ng bansang Pilipinas sa mga kahilingan ng ating mga dalangin dahil ginugulo ni Satanas ang estado ng gobyerno ng Pilipinas. Yung mabuting ginagawa nung namumuno at namamahala sa sambayan ng Pilipino eh, ginugulo ni Satan. Amen po ba? Amen. Sino ba pwedeng gumulo ng konstitusyon? Di ba si Satanas lang? Amen. Puro kasinungalingan ang ginagawa. Kaya isipin natin, sa tao na lang, kung tayo ay magagaling at dalubhasa sa pag-aaral ng konstitusyon at hindi natin tinayuan yung konstitusyon na siyang sumusuweto sa lakad ng tao sa ilalim ng gobyerno ng ating bansa, paano pa tayo magiging karapat-dapat sa kaligtasan sa langit? Alam niyo may naninindigan sa hula? Hamak na tao lang eh. Mangmang na tao, dukhang tao lang. Meron ba akong pagkukunan ng comparison? Ang Panginoong Jesucristo, bagamat siya tunay niya Diyos eh, hinubad niya yung pagiging Diyos niya eh. Tinularan niya yung pamumuhay ng tao eh. Di ho ba yan ang tinutularan ng tunay na iglesia? Amen. Nilait siya, hinamak siya, nilibak siya, tinutya siya, pinagsalitaan siyang anak ni Jose Carpintero, hindi nakapag-aral. Meron bang imposible sa akin ngayon? Sa isang hamak at mangmang na kalagayan ko, na hindi maghanap sa akin yung tinatanyag ko yung taon ng Panginoon, na nagbabalik ako ng maraming kaluwalhatian at karangalan at katuwiran ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, na saksing tapat ako sa pagkabuhay ng maguli. Nangyari itong sinasaksihan ko, ginawa ng Panginoon Diyos ito, itinatanyag ko ito sa bayang banal, sa bundok ng Zion, para maligtas yung mga nakakarinig, para malapit sa katuwiran ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Yung God's calling, that is the whole duty of man of God. Ito yung buong katungkulan ng watchman, servant ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Tinuturo sa may pandinig yung katiyakan ng kaligtasan natin, bawat isa. Kaya huwag tayo masyadong maging abalang-abala sa material na bagay. Ano po, baka hindi na tayo makatakas dyan sa mga material na bagay na sanlibutan. Abutan tayo ng paghuhukom sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Balikan natin yung Ehipto. Nung alisin yung bayan ng Panginoon sa Ehipto, naging abala sila doon sa pangangailangan nila sa disyerto. Nangailangan, pinagkalooban ng Panginoon Diyos ng pangangailangan. Bandang huli, nilimot pa nila yung ginawang patutungo sa disyerto. Ilan lang ang naging balido sa kaligtasan? 144,000. Liti ng Israel. Yung sumamba sa mga pakinabang, yung sumamba sa mga gintong baka. Ano nangyari? Huwag niyo sabihin, hindi natin napanood yan. Huwag natin sabihin, hindi natin nababasa yan. Di ba kinain ng lupa, yung mga naglingkod sa Diyos-Diyosan? 23,000 deklaradong patay. Kinain ng lupa. Okay, binigyan tayo ng katangi-tanging panahon na pag nagsiselebrasyon tayo bunga tayo sa pagkapanganay na ipinaghanda ng tayo ng tahanan sa langit. Pinagtangi tayo ng huling panahon
na kapag nagdiriwang tayo nasa gitna natin ng tagapagligtas natin, ginaganap natin yung panukala na pinasal sa krus hanggang kamatayan, inilibing sa ikatlong araw, nahayag na larawan ng Diyos. Naunawaan natin yung kumbabalaga, kaya siya namatay sa krus, inilibing siya. Nahayag na yung Espiritu sa ikatlong araw para makilala natin na yung sinasamba natin yung Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin para maligtas tayo. Kaya yung mga iglesia, yung mga sinag ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, ang nakakaalam din ng panahon ng pagparito. Kaya yung mga nakakaalam na ginagamit yung verse na hindi alam ng anghel, hindi alam ng anak, hindi sumampalataya sa anak ng tao. Gusto nyo malaman? Babasahin ko. Unawain natin mabuti ito, ha? Amen po ba? Amen. Ang binigyan ng mga paalala at tagubilin dito ay mga banal na apostol ng Cordero. In Book of John chapter 16 verse 32 to 33. Narito ang oras ay dumarating, oo, na kayo'y makakalat. Ang bawat tao sa kanyang sarili, ang bawat tao ay makakalat. Dumarating ang oras at panahon, ano po? Amen. Ang bawat tao ay makakalat sa kanyang sarili, at ako'y iiwan ninyong mag-isa. Gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Naunawaan po natin, ang bawat tao, dumarating na yung panahon na makangalat tayo, bawat isa. Pero kailanman ang Panginoong Jesucristo, hindi siya nag-iisa. Ang Diyos Ama ay sumasa Kanya. Kaya lahat ng hindi sumasampalataya sa anak ng tao, hindi sumasampalataya sa Diyos Ama, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Kaya yung sinabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21, yung pubang nakipag-usap sa tagapagligtas kami nagpalayas ng diablo, kami nangaral sa pangalan mo, kami nagpagaling sa pangalan mo. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? Hindi ko kayo napagkikilala, kayo mga lapastangan, umalis kayo sa harapan ko, kundi ang tumutupad lamang ng kalooban ng aking Ama sa langit. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo. Ito, sabi ng Panginoon Jesucristo, hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Ngayon, lahat ng hindi kikilala sa Panginoong Jesucristo, hindi kumikilala sa ating Ama, buhat sa pasimula. Amen po ba? Napakaliwanag po nito. Naunawaan natin ang paniniwala ng bundok na sayon ang Diyos sa Espiritu. Nahayag sa ikatlong araw ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ang nature ng Diyos sa Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya itong pinag-aaralan natin, ang binubulay-bulay natin, binibigyan tayo ng katiyakan sa pagparito ng Panginoon Diyos sa bundok ng Sayon. Ang nakakaalam din yung tumutupad ng kalooban ng Diyos Ama sa langit. Yung po mga nangangaral na sinasabi, kami nagpagaling sa pangalan mo. Kami nagpalayos ng diablo sa pangalan mo. Karaming nangangaral na ganyan. Ginamit siya pakinabang ang pangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Ginamit pati sa sakyan, binobotismuhan, binabasbasan, tumanggap lang ng 1,000 pesos. Nako, isipin natin ang kahalilin ng kalapastanganan natin sa Panginoon Diyos Walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Amen. Ano kinalaman doon sa sakyan at babasbasan natin yan? May damdamin ba yung mga sasakyan? Yung bahay, may damdamin yung bahay, tirahan ng tao yan. Ang may damdamin yung nakatira sa bahay. Amen po ba? Amen. Ang dapat maligtas at basbasan yung nakatira sa bahay, hindi yung kumpletong building ang binabasbasan. Ito yung basbaso, nadidinig yung basbas. Yung pagbabasbas, yung pangangalan para mabotismuhan tayo. Ano sabi ng bilin ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na apostol ng Cordero? Humayo kayo. Ye preach the gospel and baptize all over the nations in the 7th continent.
Ano sabi? Sasainyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Amen po tayo doon. Amen. Nananalig na tayo na yun yung mga iglesia na tapat na mananatili sa paniniwala na nagpapatotoo ang makakakita ng mukhaan sa pagpalito ng Panginoon Diyos na nakaharing only siya sa pangalan ng Jesucristo. Kaya hindi mawawala yung tagapamagitan ng Jesucristo eh. Dahil yan ang pangalan ng Panginoon Diyos mula sa pasimulan ng lalangin ng langit at lupa eh. Amen po ba? Amen. Nabasa natin yung Book of John chapter 17. Ama, pakabanalin mo sila sa iyong pangalan, ang salita mo ay katotohanan. Amen po ba? Amen. What is the name of God in Book of Genesis? Jesus Christ is the name of God, the universal God. Amen po ba? Amen. Amen. Tignan niyo ito, oh. Ang linaw nito. At ako ay iiwan ninyo mag-isa. At gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat ang Ama ay sumasa akin. Kaya kapag hindi ipinangaral ang anak ng tao na naparito na ang Diyos Ama, hindi natin ipinangaral ang pagkabuhay na maguli, pananagutan natin ito sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa dahil siya nagtalaga nito. Amen po ba? Amen. Kaya ang pagsisisi, huwag tayong bumabatay sa mga artificial na temporaring bagay sa mundo. Ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay karunungan, ang Diyos ay salita, ang Diyos ay kaalaman, ang Diyos ay pagkaunawa, ang Diyos ay pagtitiis, ang Diyos ay pag-asa, ang Diyos ay walang hanggang kagalakan. Sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin. Yan yung katuwiran ng Panginoon Diyos na iwinawagay niyo ay sa bundok ng Zion. Yan yung flag. That is the flag of Zion. Katuwiran ng Panginoon Diyos yan. Amen po ba? Amen. Eto, kayo din ang makakaalam ng mga panahon na tuwing panahon. Sino pinagsabihan ng Panginoong Jesucristo na makakaalam yung makikipag-ugnayan sa tagapagligtas natin? Ano iniisip sa ating ibinigay? Kapayapaan, kapanatagan, mabuting kawakasan, mabuting kapalaran, hindi kasamaan, hindi pagkatakot. Ano ang kahalilit bunga nito? Kagalakan, pag-asa, kaalaman, pagkaunawa, karunungan. Kanino galing lahat? Sa pag-iisip ng tagapagligtas. Amen po ba? Alam mo, iba tayong pagkukunan na, kundi sa isang pangalan na binigay sa silong ng mga langit. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak akong makimbaka sa isang hamak at luha at magmang nakanagayan. Ano po? Ang nagpapakababa ay tinataas. Ang nagpapakataas ay ibinabagsak. Ang nagpapakatayog at nagpapakalilo at nagpapakatraidors, binabagsak. Ang nagpapakababa sa hula ng mga banal na propeta, inililipat ng Panginoong Jesucristo yan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung ang makakaunawa nito, yung mga pantas na gigisingin dun sa pagkaunawa na magbabalik ng maraming katwiran at kadakilaan sa Panginoon Diyos bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ginising at inihanda sa buhay na walang hanggan. Yung hindi na makikiisa rito, inihanda na sa pagdurusa, araw at gabi. Nabasa niyo yan kay Propeta Daniel, chapter 12. Diyan nakalagay yan ha. Yung katuparan na yan, nagaganap na ho ba sa atin ngayon? Hello, people of God, nagaganap na po ba? Nagaganap na ba? Amen. Sa makikipag-ugnayan sa Kristo. Eh, dito na sa bundok ng Zion, magkakaroon ng relasyon ng lahat ng mga gaganap eh. Kaya ano sabi ko kay Propeta Mikas, chapter 4, verse 1, 2 and 3, up to 7. Ang kordero maghahari na sa bundok ng Zion na hindi na magwawakas ang paghahari. Sige, tanungin ni pastor nyo kung maghahari ba sa relihiyon nyo ang kordero. May hula bang mababasa? Nakareliban ba sa hula? Ang bundok ng Zion, ito sinabi ng Panginoon Diyos eh. Maghahari ang Panginoon Jesucristo.
na hindi na magwawakas sa bundok ng Sayon. Micah chapter 4 verse 7. Dehula po bang nakaugnay na sinabi kay Propeta Joel naman tayo, sa gayon inyo malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sayon. Di ba tao yung gaganap ng panukala? Amen. Tao. Hindi naman konkretong batuan. Dahilan ba? Para hindi tayo makasamba? Meron ginawang covenant, may ginawang mention, may ginawang banal na kasulatan para mai-apply natin sa buhay ito. Dahilan ba yung kamangmangan? Dahilan ba yung kahirapan? Dahilan po ba yung wala akong isusuot na magandang damit sa paningin nyo? Pero nakikita ng Panginoon yung puso't isip ko. Wala akong alinglangan, wala akong bagabang, wala akong takot na nararamdaman. Kundi nagagalak ang puso't isip ko na itanyag ko ang taon ng Panginoon Diyos na nagbabalik ako ng maraming karangalan at kadawalatian at kadakilaan sa pangalan ng Yesu Kristo na saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Kaya po ano yung bati ko kanina? Happy Easter Sunday! Di ba dyan pinati yung mga banal na apostol ng Mundero? Kapayapaan ay sumain yung lahat. Ako nga rin ito. Ako'y Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Di ba purely spiritual ang paniniwala ng bundok ng Sayon? Who is the master builder of our faith? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Naunawaan po natin, huwag tayong bibitiw dahil ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kung gusto natin makamit yung kaligtasan na binigay sa ating regalo, ang pagiging pastor, hindi profesyon, kundi that is the Banal na paghirap. that is the And scoring. watchman servant. Amen po ba? Amen. Tagapagbantay, tagapangalaga ng iglesia, tagapagpakain sa iglesia. Dahil maraming iglesia na nailigaw ng mga naparitong mga antikristong pastor. Amen po ba? Amen. Hindi ubrang mag-aaral ng mga ministro ng kadiliman sa sanlibutan sa aklat ng buhay na kordero. Amen po ba? Kundi ang kawangis ng buhay na kordero ang mag-aaral ng aklat ng buhay na kordero. Amen po ba? Amen. Kung pwede ba ipag-aral nito ng hindi banal? Pwede ba ipag-aral ng hindi banal ang aklat ng buhay na kordero na hindi tinawag ng makapangyarihang tunay na Diyos? Na sa pangalan ng Yesu Kristo magiging bunga yung mga tatayo na maghahayag ng kaaya-ayang taon ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo. Dito natin niluluwan natin ang Panginoon Diyos. Buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nagsipang-aral, ang binatayan, puro pakinabang, ano po? Alam nyo, hanggat malakas pa tayo, mag-concentrate na tayo sa paniniwala na hindi natin nakikita, pero magaganap sa atin yung sinabi na di natin nakikita. Huwag tayong bumatay sa mga artificial na nakikita natin, mapapahamak tayo. Dahil yung 12 angka ng tribes, kaya sila napahamak, nilimot nila yung nangyaring patutuo sa disyerto. Ito, napakadakilang testimony nito, kaya napaka-aware nitong last days na iniimbitahan lahat yung may mga pandinig Amen po ba? Amen. Itiwala na natin yung puso't pag-iisip natin sa
Nadidinig natin patotoo. Wala naman nakalagay na nakasulat sa banal na kasulatan na nakatapos ako ng kolehiyo, nakatapos ako ng degree holder, tapos tumayo ako, nangaral ako, gusto ko lang mabigyan ng kaluwalhatian at kapurihan ng Panginoon Diyos. Labag na tayo dun sa alituntunin na ang tatawagin lang ay hamak at mangmang lang sa sanlibutan. Dukha, walang karangalan. Tapos pumasok tayo sa pagpapastor natin, tapos tayo yung pangarap natin. Hindi natupad sa atin yung sinabi sa Aklat ng Korinto. Sa hamak at mababa lang, pagkakaloob yung kaalaman at pagkaunawa upang itanyagan taon ng Panginoon, ang kaarawan ng Panginoon Diyos sa maraming makakarinig, upang magkaroon ng pag-asa at katiyakan at kaligtasan yung maraming makakarinig. Naunawaan po ba natin, sino ba ang nagpapasagana ng kaalaman, ng karunungan, ng pagkaunawa, ng pag-asa ng kaligtasan natin? Di ba't isa lang ang pangalan na paniniwalaan natin para sumagana tayo sa kaalaman, sa katiyakan, mamunga tayo sa katalinuhan, sa karunungan, sa pag-asa, sa kaligtasan ng buong sambahayan natin? Naunawaan niyo po ako? Kasama ng Panginoong Jesucristo, ang Diyos Ama. Kaya ang sabi doon sa mga nangangaral, umalis kayo sa harapan ko, mga lapastangan, hindi ko kayo nakikilala, kundi yung gumaganap ng kalooban ng aking Ama sa langit. Sa lahat ng sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, tanging pinagkakalooban ng pagkaunawa na binibigyan tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparito, dahil babalikan niya yung gumaganap na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, na nagpapatotoo tayo, na saksi tayo ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli, na hayag ang larawan ng Diyos sa atin, na Espiritu siya, hanggang sa wakas ng lupa, hanggang sa kalangit-langitan ng walang hanggang kalangit-langitan, hanggang sa kalalim-laliman ng tubig na karagatan at kalalim-laliman ng lupa na ating nilalakaran, hanggang sa makulisap al ultimong may buhay sa ilalim ng silong ng mga langit, nadidinig ito ng mga may buhay. Amen po ba? Amen. Nagagalak ang puso't isip ko, isipang hamak na kalagayan ko at magmang na kalagayan at dukhang kalagayan ko. Kung ano yung binigay sa akin ng Panginoon, naibahagi ko sa kapwa ko iglesia. Amen po ba? Amen. At nakikibaka ko ngayon sa mga higantong relihiyon, sa mga relihiyon na naglalakihan ngayon. No? Sa isang hamak na kalagayan, ang Diyos ay pag-ibig, nagawa kong ibigin ko kapwa ko tao. Yung pang-unang utos, naganap ko, natuparin ko at paniwalaan ko ang Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo. The greatest first commandment, the second commandment is love your neighborhood. Parinig niyo po, yung pag-ibig. Jesus Christ is the King of Sabbath. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Jesus Christ is the justice of Sabbath. Hello, people of God. Are you listening carefully, people of God? Amen. Naunawaan natin kung paano ako itinayo na magmisahero. Nagpapatotoo ko ng Diyos sa Espiritu. Hindi ako nagpapatotoo sa aking sarili. Ang sinasaksihan ko ay ang tunay na Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan ng Diyos buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa. Ang Diyos ay Espiritu, magpasawalang hanggan. Do you believe that? The Word of God? In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? People of God? Amen. Ano ang kabuluhan kung sa sarili ko magpapatotoo?
I-expose ko yung lahat ng pinagtiisan ko, lahat ng pinagtirapan ko para maging survivor ako. I-expose ko ba para akitin ko yung mga listeners at dumami yung viewers ko? No way! Naunawaan ba natin kung ano nang ini-expose ko bilang messenger? Gumawa ng patotoo ang Panginoon Diyos para magbalik tayo ng maraming karangalan at kaluwalhatian at papuri sa kanyang kaluwalhatian. Sino nagpautang ng pag-ibig sa atin? Di ba ang Panginoon Diyos ang unang umibig sa atin? Magagawa natin siyang ibigin, paniwalaan natin yung ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? Amen. Amen. Sa lahat po ng nakakarinig. Napaka-legit po nito. Suriin nyo na yung mga nangangaral through social media. Napakarami nang dumilitaw na AI. Baka mabihag pa tayo. Isa lang ang paniniwalaan natin. Isa lang ang Diyos natin sa pangalan ng Yesu Cristo. Isa lang ang nagpasa ng krus. Pagka yung pagtuturo at paghahayag ng katotohanan na wala dun sa batayan na pinasan sa krus hanggang kamatayan, talikuran na natin nagtuturo. Isa lang, napakadakilang guro na gumawa ng module ng paniniwala nating lahat. Isa lang ang nagpasan at nagdusa sa krus upang mamatay tayo sa kasalanan. At sa ikatlong araw, nahayag ang larawan ng tunay na Diyos na sasambahin natin sa Espiritu at katotohanan upang maligtas tayong lahat. Ang Diyos ay pag-ibig, magpaalalahanan tayo bawat isa, magpalakasan tayo bawat isa. Amen po ba? Ang Diyos ang umibig sa atin bago tayo maglingkod. Inibig tayo ng Panginoon Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak lahat. Namagitan siya sa tao. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang sinag at larawan ng Diyos na di natin nakikita at malapitan mula nung lalangin ng langit at lupa. Ngayon, naunawaan na natin, malapit na sa ating pandinig ang larawan niya. Amen po ba? Amen. Ako'y nananalig. Nananalig ako at naninindigan sa ibinigay sa akin pasanin na ito ang buong katungkulan ko na wala akong pagamba, wala akong alinlangang nararamdaman, wala akong takot na nararamdaman. God's no fear, God is love forever and ever. In the name of our Lord Jesus Christ, in the resurrection. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin, bago maglingkod tayo, kailangan natin mamatay sa krus at Calvary. At nung siya nabuhay na maguli, buhay na tayo sa pagkaunawa, na kung tayo'y mamatay man, hindi tayo mahiwalay sa presensya ng Panginoon Kristo. Amen po ba? Amen. Siya lang ang may kapangyarihan magbalik ng buhay natin. Sino nagbalik ng alaala ng paniniwala natin ngayon? Di ba isa lang ang pangalan? Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. I am the first and I am the last. Naunawaan po natin, sabi ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Cristo, ako ang pasimula, ako ang wakas. I am and I am. Naunawaan natin, yung mga naghihintay, makikiisa. Tayo ang pinagkakalooban ng pagkaunawa na babalikan niya ang banal na bundok ng Sayon, mga people of God yan. Hindi konkretong building yan. Kailanman, hindi tumatahan ng Panginoon Diyos sa konkretong building. Hindi siya kasya sa konkretong building. Saan siya tumatahan? Sa puso ng nakakarinig, sa puso ng ikabubuhay itong patotoo. Magiging tanda tayo sa balat ng lupa. Magiging tanda tayo dito sa mga mandarayang mangangaral. Magiging tanda tayo dito sa mga ayaw makipag-ugnayan sa tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Nagagalak ako pag inuusig ako Nagagalak ako pag pinagsasalitaan ako ng masasakit na salita.
Dahil nalalaman at sumasampalataya ako, nananahan sa akin ang Espiritu nagbibigay buhay at kaalaman at pag-asa at karunungan. Amen po ba? Amen. Ito napakadakila, pananampalataya, pag-ibig at pag-asa. Amen po ba? Amen. Sa isang pangalan lang nakapaloob ito. Paniniwala, pag-asa, kagalakan. Sa isang pangalan lang natin paniniwalaan nakapaloob ang lahat ng bagay na mababaw natin sa langit. Sige, yung mga inipo natin dito sa mundo. Nakita niyo nangyayaring mga kalamidad. Hindi na maintindihan ng mayayamang tao kung saan nila i-invest yung kayamanan nila, yung mga sasakyan nilang magaganda. Ito ho yung huling panahon na spiritual climate change. Amen po ba? Amen. Nakapaloob tayo sa spiritual na pagbabago. Huwag natin titignan yung kalamidad. Amen po ba? Amen. Pumokus tayo sa spiritual na paniniwala dahil sa spiritual nagkakaroon ng climate change. Binabago yung lumang lakad natin para maligtas tayo. Amen po ba? Ayaw ng Panginoon Diyos na mapahamak ang tao eh. Kaya lang, nabihag ni Satanas ang tao eh. Nadaya ni Satanas ang buong mundo eh. Amen po ba? Amen. Suriin nyo lakad ng tao. Puro ang hinahanap. Puro kasosyalan. Puro kapakinabangan. Nalilimutan na yung tungkulin bilang tao. Eh, yung hinahanap natin, makikinabang tayo bilang tao. Saan ba nang galing yan? Di ba nagsalita ang Panginoon Diyos? Nilikha ang lahat ng bagay na kumpleto para kung tayo maghahanap buhay yun, meron na tayong hinahanap. Di ba siya rin ang lumikha niyan? Amen. Where is your conscience? Where is your whole duty of man of God? Nasaan yung pagiging believers natin in Christ? Nasaan yung pagiging followers natin in Christ? Nasaan yung pagiging participants natin in Christ Jesus? Hello, people of God. Are you listen carefully, people of God? Amen. Kaya naghihintay ako ng nagaganap na competition, digmaan ito eh. Spiritual warfare ito eh. Sino lang ba may kapangyarihan bumago ng lakad ng pag-iisip ng tao? Kailan man hindi kayang baguhin ng mga siyensya to? Sino lang ba nagpahiram ng buhay sa tao? Di ba iisa lang ang Diyos? Di ba sa Kanya lang galing ang buhay nating lahat? Di ba siya lang ang nag-iintay para bigyan natin siya ng kapulihan, ng kagalakan sa kanyang mga gawa? Di ba ito yung kanyang mga gawa na ginagawa natin na may biyaya ng pananampalataya, na hayag sa social media, boldness na boldness, nagpapatotoo tayo na ang nararamdaman natin ng Diyos ay pag-ibig, kagalakan at pag-asa ang hatid sa kapwa-tao natin. Walang bayad. Sino po pwedeng manglitiko sa bundok ng Sayon? Eh, hindi ako kikilitikuhin nyo dito, kundi ang Panginoon Diyos ang kikilitikuhin nyo dito. Hindi ako nangihingi ng love gift dito. Hindi ako nangihingi dito ng nagpapaawa blues ako sa mga sponsor. According to the will of God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, dahil siya may sabi nito, in book of Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all those things shall be added unto you. Naririnig niyo po ako. Amen. Unahin niyo muna ang aking kaharian at ang aking katuwiran. Tawag ang lahat ng mga bawal. Tawag ang lahat ng mga bagay ay aking idaragdag sa inyo. Sino nagsabi? Ang Panginoon Diyos po. Amen po ba? Amen. Di yun ang iniintay ko. Yung magaganap na sinabi ng Panginoon Diyos. Una-una, hindi pa kilala Bethlehem nung isinili lang ang Panginoong Yesu Cristo, ang hari ng mga hari, para iligtas yung bayang banal niya eh. Eh ngayon, ang bundok ng Sayon, sasabihin ng ibang nakakarinig, bago ata ang bundok ng Sayon. Una-una, hindi pa
Pagdahayag ito, pag-uusapan na maraming dami ito ng pitong kontinente sa buong mundo. Amen po ba? Ay, ultimong banda kayo, tanungin natin kung saan isinilang ang hari ng mga hari sa Bethlehem. Ngayon, saan mo ba pinapangalan yung katuwiran ng hari ng mga hari sa bundok ng Zion? Here in the Philippines. Dito sa bansang Pilipinas, sa sikatan ng araw, dito magaganap yung 7,000 northern islands. Dito magaganap yung hula. Dito luluwalatin ng Diyos ng Israel. O kaipalan ng bansang Pilipinas na may tunay na Diyos at Panginoon na sinasamba sa Espiritu at katotohanan, na nagbabalik ng maraming kapurihan at karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo ngayon ang bansang Pilipinas na ating bansa. Inirespeto ng maraming bansa ngayon. Amen po ba? Amen. Ang mga word ng Pilipinas, naglilitawan na lang. Napanood nyo na ba? Yung hydrogen, yung deuterium na pina-ooperate na, inapruban na ni President PBBM. Kaya lahat ng humihira sa presidente natin, napapahiya eh. May isa akong nakita eh. Humalik pa eh. Nakipagkamay, nakipag-shaken eh. May pahalik pa eh. Para ba si Judas? No, pinagkanulo ang Panginoon Kristo, hinalikan ng Panginoon Kristo at tanda na yun ang uhulihin ng mga magpaparusa sa Panginoon Kristo natin. Amen po ba? Amen. Hindi na bagay mga oposisyon ni PBBM eh. Hindi po ako panatiko hindi ako loyalist ng politician. Ano po? Isa lang ang pagiging devoted and dedicated servant ko eh. Sa habag at awa ng Panginoong Kristo sa akin eh. That is my duty. Ano po? Naipahayag ko yung katotohanan sa lahat ng magpapatotoo at nakikipag-ugnayan sa tagapagligtas eh. Recorded na sa langit eh. Ang pangkahalatang pagpupulong ng iglesia ng bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit. Sino na kasi ang dinitong bundok na Zion? Na ang paniniwala ng bundok ng Zion, nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu, saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Kaya tinitignan ko itong mga icon ng mga pastor na ginawang profesyon yung pagiging pastor, ano? Ang gaganda ng mga bihisan eh. Ang mga attire nila, panglaban talaga eh. Para bang a-attend sa panawagan ng mga society bansa eh. Nabibigyan pa ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos nung itatag ang langit at lupa. Ang qualification sa isang hamak at dukha at katawa-tawang tao lang magbabalik na maraming karangalan at papurit kadakilaan eh. Mga nag-aawitan ng bagong awitin at nagpupuri sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nagpapatotoo na tayo ang pinakatanda ng Diyos dito sa balat ng lupa, sa gitna ng lakad ng mga swail na mga mauusok eh. Amen po ba? Amen. Kaya maraming masasaktan na mga ngaral ngayon eh. Masakit magpalaya ang katotohanan at talagang sinusumbatan na ng Panginoong Jesucristo ang sanlibutan ngayon. Hindi niyo ba napapansin? Napakalalakas na ng kalamidad na umiikot sa maraming bansa ngayon. Kaya kung magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoong Jesucristo, panalangin natin yung namamahala ng ating minamahal na bansang Pilipinas para tumibay siya, para tumatag siya, para yung pamumuno niya cover dito sa pagmamalasakit sa pinamumunuan niyang bansang Pilipinas. Andin yung pagmamahal niya sa sambayan ng Pilipino. Dahil yan naman ang kailangan niyang gampanan sa kanyang community, bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Panalangin natin sa mga nakapaligid na mga oposisyon na sakim sa kapangyarihan. Walang ginawa kundi nakawin yung kaba ng bayan. Alam niyo, kahalili ng mga ganyan, pagdurusa rin eh. Makikita natin sa kanilang mga pisikal na kaanyuan. Naniniwala po kayo ron, nakahalili nun. Mga sakit na ayaw gumaling-galing. Huwag tayong papayag na nahayag na ang katotohanan
ang sinag na kalwalhatian ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli. Huwag tayong papayag na hindi natin matakasan yung mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. At nandito na lang ang pag-asa nating lahat sa sinag ng larawan ng Panginoon Diyos sa pagkabuhay na maguli. Dahil lumikha siya ng bagong langit at bagong lupain na ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit. Lumikha na siya ng mga bagong nilalang, mga taong bago, ang kalat lahi sa pagbabagong lahi ng Panginoong Kristo, mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. That is the dwelling city of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan natin yung ninasa at piniling tahanan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Kristo. Sa lahat ng sasaksing magpapatotoo sa pangalan ng Kristo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo ang minasa at pinili na ginawang dwelling city. Dito nananahan sa puso't isip natin, hindi nahihiwalay sa labi natin yung selyo ng patotoo, yung binhi ng patotoo. Sa mga anak natin, sa mga apo natin, sa angkan at lahi natin, hanggang sa kaapu-apuhan po natin. Napakadakila po na itong huling panahon na ipinagaya sa atin yung huling panahon ng pagdiriwang I-recycle ang mundo. Amen po ba? Amen. Aalisin po yung mga garbage sa mundo. Yung hindi makikipag-ugnayan sa tagapagligtas. Yung hindi ititiwala yung puso't pag-iisip sa tagapagligtas. Aalisin ng Panginoong Diyos yan. Ititira lahat yung mga nakikipag-ugnayan. Nabasa niyo ba sa Book of Isaiah chapter 24 yan? Di ba kung ano yung nakita sa panahon ni Noe, nakita masama na lakad ng mga tao at pag-iisip ng tao at puso ng tao. At ang sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, aalisan niya na naman ng kalawakan, aalisan niya na naman ng tubig ng karagatan, aalisan niya na naman ng lupa na ating nilalakaran. Pero sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaias, magtitira ako ng sariling aking. Amen po ba? Amen. Kaya binanggit yung pulo ng mga dagat sa sikatan ng araw. Dito siya luluwalatiin ng tunay na mga iglesia na binibigyan tayo ng pagkaunawa na tayo rin mga iglesia na mananatiling tapat sa pagkabuhay na maguli ang binibigyan ng pag-asa na paparito siya. Itinangi niya itong huling panahon na tanging yung mga iglesia lang ang binibigyan ng bunga ng pagkaunawa na maunawaan natin. Tayo ang sinag ng mga ningning ng kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo. Amen po ba? Amen. Tayo ang binibigyan ng pagkaunawa na magaganap sa atin yung malapit na siyang pumarito sa bundok ng Sayon. Naunawaan natin, yung mga nag-iintay, nakiisa sa hula ng mga banal na propeta, nagpapatotoo. Binigyan tayo ng pagkaunawa, tayo ang makakaunawa na paparito na siya. Nagaya ng babaeng kagampanan. Kagaya ng babaeng magsisilang ng sanggol sa kanyang sinapupunan ng pagparito. Kaya ang iglesia ng bundok ng Sayon nilagay sa maraming pagtitiisan humihibik O isinilang na ngayon ang katwiran na hari ng mga hari sa bundok ng Sayon. Huwag na tayong papayag na mahuli pa tayo kung darating na yung tayo na paparito na siya sa kanyang templo, sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. Kaya binabanggit ni Apostol Pablo sa sulat niya sa mga iglesia sa mga taga-Korinto, ang katawan ng tao ang tahanan ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Amen. Yung katawan ba nating nabubulok? O yung iglesia? Di ba, ang katawan ng Panginoong Jesucristo ang tinutukoy na iglesia ng bundok ng Sayon? At tayo ang bahagi ng iglesia ng Panginoong Jesucristo? Tayong nagpapatotoo? Di ba tayo ang ginawang iisang tahanan ng Espiritu? Iisa'y paniwala natin lahat. Iisa'y pag-ibig na naghahari sa puso't isip natin. Iisa'y pag-asa natin lahat. Iisa'y kaloob na tinanggap natin na Espiritu, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. You and me, that is the body of Christ. Holy Mount Zion.
nakatala sa langit. Kaya marami pang mamumuso ng mga hindi mananampalataya, nalilitaw sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Handa ba kayong libagin? Handa kayong kutsain? Handa kayong pagtawanan? Handa kayong laitin? Kaya Panginoon natin, nilait, nilipa, pinisulto, pinutya, pinagtawanan, pinagsasalita na masasakit na salita. Kapag nangyari na sa atin yan, dumating na sa atin ang kaharian ng Panginoong Kristo. Nananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Maglulundag na tayo, hindi na tayo taga-mundo. Taga-langit na tayong lahat. Kaya tinawag tayo mga strangers lang dito sa mundo. Kaya tinawag tayo mga refugees lang. Nakikipamayag lang tayo dito. Hindi tayo taga dito. Hindi ito ang permanenteng tirahan natin. Meron tayong ipinaghanda ng tahanan sa langit. Pinaghanda tayo ng tahanan sa langit. Nakuha niyo yung meaning ng sayon. Hindi taga-mundo ang banal na bundok ng sayon. Kaya sino man yung gumagamit ng pangalan ng banal na bundok ng sayon, mananagot pa tayo sa hukom na mga hukom. Bakit po? Ang gagamit lang talaga nito, mga poorest people of God. Mga hamak lang sa mundo. Mga katawa-tawa lang sa mundo. Mga kinukutya lang sa mundo. Hindi hinahangaan sa mundo. Hindi tinararangalan sa mundo. Amen po ba? Amen. Nakita niyo, mga sinagoga ngayon pinupuri, hinahangaan. Nakita niyo yung kingdom of God. Yung sinasanalawan ng Panginoong Jesucristo yung gumaganap ng kalooban niya. Hamak lang, ano po? Mga hamak lang, no? Naunawaan natin itong upang itanyag niya ang kaya-ayang taon ng Panginoon. Naunawaan natin yung tinatanyag ko kaya-ayang kaarawan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi ako nag-iisa. Suma sa akin ang aking Ama. Kaya ang ako at ang Ama ay iisa. Iisang Espiritu lang ang Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Nahayag yung kaluwalhatian niya nung ikatlong araw. Kaya nakagagalak po itong at ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Naunawaan natin ito. May nangyari Kaya makikilala ng mga iglesia na Diyos na tunay. Nahayag ang larawan ng Diyos ay gatong araw Ito yung kababalanghang inaawit natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung inaawit natin na nagpupuri tayo sa isang Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Na mga saksi sa pagkabuhay na maguli yung umaawit ng mga bagong awitin. Dito nag-ahari ang kordero sa mga umaawit ng bagong awitin. Nakita niya Apostol Juan nito. Yung 24 na matatanda na nasa gitna ang kordero nag-aawitan yung 24 na matatanda sa punong mga iglesia na 144,000. Huwag tayong papayag na darating ang Panginoon Jesucristo hindi tayo makakatakas sa mga hinahangad nating pakinabang sa mundo. Ano po? Huwag tayong mabaliw dito sa mga temporaring bagay. Ano po? Kundi manatili tayong tapat sa paniniwala, sa hula ng mga banal na propeta. Nasaksi tayong lahat sa isang Diyos natin sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Ano bilin sa atin pagdating sa Revelation chapter 22 verse 7, pupunta na ako sa closing. Mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito. Ano sabi ng tagapagligtas natin? Iniiwanan tayo ng pag-asa sa pagbabantay at pagganap natin. Ako'y madaling paparito. Bulay-bulayin po natin. Paano kung hindi tayo manatiling tapat dito? Huwag tayong pahuli. Wala sa huli pagsisisi.
Amen po ba? Amen. Hanggat malakas tayo, naririnig natin katotohanan eh. Pag ginaganap natin ito, tinatanyag natin yung kaaya-aya niyang taon. Ito yung kagalakan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na nagbabalik tayo ng maraming papulit pa sa salamat. Pinautang tayo ng Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. Ibahagi din natin sa kapwa natin. Ang Diyos ay pag-ibig. Nakapagpautang tayo ng pag-ibig sa kapwa-tao nating may pandinig sa buong mundo, no? Sa 7 kontinente. Wow, nakagagalak ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Cristo na paniniwalaan ang lahat ng mga makakarinig ng katotohanan sa huling panahon. Maraming pong salamat. Muli, binabati namin kayo na Happy Easter Sunday. Kapayapaan po ay sumaating lahat. God bless to all people and believers of Christ in the resurrection. Kami po'y nagagalak na magpasalamat sa lahat ng nakarinig ng katotohanan na paniniwalaan natin na magbibigay sa atin ng bunga ng buhay na walang hanggan. God bless, people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless, people of God. Amen, amen, and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Kaya nga po, mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng patuloy nating nadidinig, isang dakilang bagay na sa ating pagbabantay ay maalaman natin o masubaybayan natin ang mga panahon o mga bahagi ng mga kapanahunan ukol sa kaharian ng langit, ukol sa paghahari ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. At upang maging bahagi tayo ng pagsubaybay, ang dalisay na pagpapatotoo, manatili tayo sa bayan kung saan doon ipinaalam ng Panginoon ang panahon at bahagi ng mga panahon. Amen. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy natin itaas ang ating pagpapasalamat sa Diyos. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Awitin natin may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord the new song. Sing unto the Lord the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Itaas natin patuloy ang ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, na sa pamamagitan ng pag-iisip mo na na kay Kristo Jesus na aming Panginoon, tunay nga na ngayon nagagala kami ng aming buong puso at ng aming buong pag-iisip, sapagkat sa aming Panginoon, ipinaalam mo ang lahat ng panahon at bahagi ng mga panahon. Sapagkat tunay nga, Panginoon, na sa pagsubaybay namin sa mga aklat ng bulan na nasusulat sa aklat ng buhay, nagagala kaming tuparin ito, Panginoon. At tunay na sa kalooban mo'y naganap nga sa amin na dito sa bansa ng Pilipinas, dito'y mahahayag ang kahaliwalhatian mo sa pamamagitan ng bayang hinirang mo, na sa takdang kapanahunan at ngayon na nga, ay ipakikilala mo ang iyong dakila at paghilag-lalas ng mga gawa. Amen. Salamat, Panginoon, ang pagluwalhati sa iyo ay nagaganap na sa iyong bayan, sa iyong banal na bundok ng Zion.
bilang katuparan ng propesiyang patuloy namin sinusubaybayan, sapagkat sa amin ang pagkaalam ng mga panahon at bahagi ng mga kapanahunan, at ngayon narito kami sa napakadakilang taon ng pagtatanyag ng iyong panahon, na dito'y nagaganap sa amin ang pagpupuri, pagluwalhati at pagpabahagi ng mabubuting balita. Amen. Salamat Panginoon, buong kagalakan namin tinatasa iyo ang aming pagpupuri, ang aming pagluwalhati, sapagkat sa pag-ibig, sa pag-asa ay ginawad mo sa amin. Ang aming dalisay na pananampalataya ay naghihintay ng putong ng karangalan, ng kabuhayan walang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong daking tulong sa kalangitan. Ang lahat ng mga banal ay patuloy na nagbubunyi sa pagpapagto, sa pagkabuhay na maguling ng aming Panginoon Yesu Cristo. Amen. Ang lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo sa pangalan ni Cristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mangalap tayo, mga minamahal ng mga kapatid, na magsipagsabi na Amen. Amen. Amen.